bumabati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Klase sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Good day everyone! It's already time for #Upgrade Learning sa Technical Drafting. Ako po si Tutor Romel, and let me help you explore the amazing world of sketches and design. Upgrade your learning today, design your tomorrow, and build your future after. Welcome to Itulay Online Tutorial.
What's up mga ka-drafting? Live na live po tayo ngayong quarter 3, week 2 sa FB group at YouTube channel ng aming bagong bahay, ang DepEd Itulay. Kumusta po sa inyong lahat? Sana po ay naging successful lahat ng ginawa nyo ngayong buong linggo at sana po ngayong Friday kung kayo po ay lalabas at mag-enjoy, siguraduhin po na lagi po tayong nakamask at lagi pong mag-alcohol kung ano man po ang hahawakan natin sa labas ng ating pupuntahan. Marami pong salamat sa mga patuloy na sumusubaybay at nanonood po ng ating session para sa TLE9 Technical Drafting. Ang pag-uusapan po natin ngayong Biyernes, mga ka-drafting, ay tungkol sa elevations. Kasi last week ang pinag-aralan natin ay tungkol sa orthographic projection. No? So medyo hawig naman yung dalawa. Yun nga lang, syempre, magkaiba tayo ng pinanggalingan na idea ng source. Okay? Maraming salamat po sa mga teachers, writers, facilitators na gumawa po ng ginagamit nating CBLM, technical drafting. Pero syempre po yung ibang activities natin ay ginawa na po ni Tutor Romel para syempre mas mabilis maintindihan ng ating mga estudyante. Kasama pa rin po natin mga ka-drafting si Tutor Marco ng SDO Bulacan tuwing Friday, 10:30 hanggang 11:10 ng umaga para sa TLE9. At syempre po, maraming salamat Tutor Marco sa patuloy pong pagsuporta at paggabay po sa akin bilang iyong kasamahan sa ating TLE9. At syempre, ang pag-uusapan po natin ngayon ay natungkol sa elevations. Meron tayong mga dapat na uh, matutunan, objectives, okay? At the end of our tutorial, you are expected to draw vertical heights from grade line according to architectural drafting standards. And also, project offsets from right, left, and rear sides of floor plan according to architectural drafting standards. Draw roof eaves and project doors on all elevations according to architectural drafting standards. At last natin, objective, indicate various materials and specifications in all elevations. Yan yung mga dapat nating tutukan at dapat na matutunan ngayong araw ng session. Pero syempre, bago yan, let's have a review, mga ka-drafting. Mag-review tayo para sa diniscuss natin last week. Makikita natin sa screen, mga ka-drafting, yung ating meron tayong box. Okay? Ang banggit natin dyan last time ay box. Okay? Makikita natin sa loob ng box yung ating pinaka-object. Ngayon, sa kanang bahagi ng screen nyo ay yung 6 principal views ng ating box. Pero syempre, yung may box na pula na nakikita nyo sa screen ay may pangalan na. And that is the front view. Usually, front view is the most characteristic shape of an object. Doon natin makikita yung pinaka-itsura ng object. At syempre, malimit nakikita ang front view sa lower left ng ating object or yung ating isometric drawing. So yung una nating principal view ay ang front view. Okay? Huwag niyo pong kalimutan na ilagay natin sa ating comment box or sa comment section ang sagot nyo kung alam natin yung sagot sa nakikita natin sa screen. Okay? Pangalawa nating principal view. Okay? Yung principal view na yan ay makikita sa hulihang bahagi ng ating box, yung ating tinatawag na isometric box. Okay? Yan. So, ano kayang pangalan niyan? Ano kayang tawag niyan sa principal view na yan? You have 3 seconds, everyone. 3, 2, 1. Okay. If your answer is rear view, that's correct. Alam ko namang tama ang inyong mga sagot. Okay? Susunod naman. Yan yung susunod natin na i-identify, papangalanan na principal view, yung may kulay pulang box sa inyong screen. So ito naman makikita sa kanang bahagi ng ating object. Pansinin nyo ha, may gumamit tayo ng linya na hidden line. Kasi makikita natin sa object na merong parte yung object na hindi nakikita sa side. Ibig sabihin, open space.
may open space dun sa object natin na hindi nakikita dun sa side na yon, sa bahaging yon ng pinahuhulaan natin. Meron kayong 3 seconds. 3, 2, 1. Okay. Kung ang sagot nyo ay right side view, that's correct. Tama yan. Magaling. Alam ko namang tama ang sagot nyo, no? Huwag po kalimutang ilagay sa comment section ang susunod na sagot sa ating susunod na tanong. Okay. Ngayon naman, yung makikita nyo sa screen, mga ka-drafting, ay yung ating merong box na pula. Okay? So makikita yan sa kaliwang bahagi ng ating object. At ngayon, mapapansin din natin, mga ka-drafting, na yung ginamit na linya ay parehong hidden line. Okay? Parehong hidden line yan kung mapapansin natin. Siyempre, bukod dun sa object line na nire-represent nung object natin. Ano kayang tawag dyan sa principal view na yan? 3 seconds. 3, 2, 1. Okay. If your answer is left side view, that's correct. Tama yan, mga ka-drafting. Susunod naman. Okay. Name the remaining principal view. Yung nakikita natin, mga ka-drafting, sa ating screen ay yung itaas na bahagi ng mga view natin na merong box na pula. Oops. Nadulas ako Itaas na bahagi makikita yung view na yan sa itaas na bahagi ng object. 3 seconds para sagutan. 3, 2, 1. Okay. If your answer is top view, tama yan. So makikita siya sa itaas na bahagi ng ating object or nung drawing natin, isometric drawing. Yung susunod naman, huwag pong kalimutan na isulat sa comment section ang inyong sagot at i-check natin kung tama nga yung sagot niya. Ngayon, nakikita natin sa screen, mga ka-drafting, na itong part of principal view ng object nito ay makikita naman sa kabaligtarang bahagi ng top view na sagot natin kanina. Okay? Kung mapapansin natin, mga ka-drafting, na yung top view at itong pinapahulaan nating principal view ay halos magkapareho, pero syempre in opposite direction, no? Yung curve ng part ng object. Pero yung ginamit na linya, pansinin natin sa inyong screen na yung nasa top view, gumamit siya ng solid line or object line. Unlike dun sa ating pinapahulaang principal view na ang ginamit naman niya ay puro hidden lines. Okay. 3 seconds para sagutan. 3, 2, 1. Okay. Very good. Kung ang inyong sagot, mga ka-drafting, ay bottom view, that's correct. Alam ko naman na nasagutan nyo ng tama ang mga principal views na pinapahulaan natin. Okay? Magaling. So, susunod po ulit Ngayon naman, pag-usapan natin ay ang tungkol sa elevation. So, ano bang elevations? Ang elevations are an architectural view of a building showing its height dimension. When elevation show the interior of the residential unit, syempre, ang tawag doon ay elevations kapag ang pinapakita ay exterior. Pero pag ang pinapakita naman ay yung loob, ang tawag doon ay interior elevations. Okay? They are necessary in as much as they show the height of the building and its appearance on each side. Normally, yung 4 elevations daw are sufficient to subscribe or describe the appearance of the residential building. Kasi di ba, nabanggit natin, mga ka-drafting, last week na meron tayong 6 principal views. Na yung 6 principal views na yon, yung 3 ay halos pareho. Yung right tsaka yung left ay halos pareho. Nagkakaiba lang sila sa ginamit na alphabet of line. Yun naman yung top tsaka yung bottom views ay halos pareho rin. Nakita natin kanina sa quiz natin. Yun nga lang ang pinagkaiba, may mga alphabet of line na magkaibang ginamit. Ganon din yung left side view saka yung right side view, front view, and rear view. Sunod naman, elevation drawings are orthographic drawings.
They show the exterior of a building. It is a view of a building seen from one side. A flat representation of one facade. So makikita natin sa drawing, mga ka-drafting, sa inyong screen, na yung perspective drawing or yung pictorial drawing ng bahay ay meron siyang pinoproject na 1, 2, 3, 4, 5, 6 elevations or yung 6 views na tinatawag. So siyempre, yung 6 na yan ay yung front elevation, yung rear elevation, yung left side elevation, yung right side elevation, yung top elevation, saka yung bottom elevations. Okay? Yan yon. Pero nabanggit natin kanina yung 4 na elevations, okay na yon. Yung front, yung rear, left side, saka yung right side. Normally, the design of the floor plan precedes the designs of the elevation. Sabi dito, nauuna yung elevation, yung design ng, nauuna yung floor plan. Yung design ng elevation ay nakadepende na lang dun sa floor plan. Siyempre, tsaka sa gusto ng nagpapagawa or sa gusto ng may-ari ng design. Because both have a continual relationship in the entire design process. Minsan kasi kapag nabago yung floor plan, nababago rin yung elevation or yung design niya. So, magkadugsong yung floor plan tsaka yung elevation. Provision is possible in the design of elevations, even those designed from the same floor plan. Makikita natin ngayon, mga ka-drafting, na sa kanang bahagi ng inyong screen, yung tinatawag nating vertical distances. Ano ba yung mga vertical distances yan? Kasama dyan yung height ng doors, yung height ng windows, tsaka yung ating roofs, yung height, yung pitch na tinatawag. Sa kaliwang bahagi naman ng inyong screen, mga ka-drafting, ay yung horizontal distances or yung width, saka yung left na tinatawag. As a designer, mga ka-drafting, you should keep in mind that only horizontal distances can be established on the floor plan, while that of the vertical distances, katulad na nakikita natin sa kanang bahagi ng screen, such as the height of doors, windows, and roofs, must be shown in the elevation. Kasi hindi naman nakikita no? Hindi nakikita sa floor plan yung height ng doors, yung windows, tsaka yung taas ng bubong natin. So makikita siya sa elevation. Meron tayo ditong sample elevation, mga ka-drafting. Meron tayong sample na floor plan. Mapapansin natin sa screen na yung front elevation ay makikita sa harapan ng bahay. Yung plano ng bahay natin na nasa screen. Siyempre, yung left side elevation, nasa left, yung right side, nasa right, at yung rear, nasa likurang bahagi ng floor plan. Doon manggagaling yon. Gawa tayo ng example. Paano ba ginagawa ang elevation? So, umpisahan natin yung front elevation. Ayan. Meron akong kinat na floor plan. Yung floor plan na pinakita ko kanina, kinat natin. Ang kinuha lang natin ay yung harapang bahagi. Ngayon, kapag gagawa tayo ng elevation, uunahin natin yung tinatawag na FGL or yung finish ground line. Meron tayong tinatawag na natural ground line. Ano ba yung natural ground line? Yung lupa kung saan dinatnan natin siya na ganun na siya kataas. Yun yung natural ground line. Siyempre may mga parte ng lupa na medyo binabaha. So ang gagawin doon, tatambakan, di ba? So pag tinambakan yon, siyempre, ang mangyayari doon ay magiging finish ground line kasi hindi na siya katapat or kapantay nung normal na taas ng lupa. After natin ilagay yung floor ground line or yung FGL, susukat tayo ng 0.30 meters. Yan, 0.30 meters. Tapos, maglalagay tayo ng horizontal line para naman sa FFL, yung finish floor line. Yung finish floor line na yan ay yung mismong sahig ng bahay na ipinapagawa natin. Okay? Yan yung finish floor line. Horizontal yan mga ka-drafting. So yung FGL, gawa tayo ng horizontal. Yung FFL o yung finish floor line, gawa rin tayo ng horizontal line. Paano daw gawin yan? Kung gagamit tayo ng papel, gamit tayo ng T-square, tapos linyahan natin siya horizontal. Dalawa.
Pagkatapos niyan, mag-measure tayo ng 2.10 to 2.20 meters pataas. Para saan yon? Para ma-identify natin yung tinatawag nating ceiling line. Okay? Yun yung malimit, yun yung itaas na bahagi ng beam natin, no? Ng biga ng bahay, yung ceiling line. And then, let's create or draw horizontal line. Katulad na nakikita natin sa screen. Pagkatapos, magsukat tayo ng 0.80 to 1 meter. Para saan naman yon? Para sa ridge line. Nung diniscuss natin yung roofing natin, mga ka-drafting, may yung pinakamataas sa bahagi ng bubong, ang tawag doon ay ridge line. Okay? Kung medyo nakaligtaan nyo, pwede nyo balikan yung mga nakaraang tutorial sessions natin. Ngayong quarter 2, diniscuss po natin yung roofing, tsaka roofing materials, and yung trusses ngayong quarter 2. Okay? Next. Ayan. Pagkatapos niyan, i-identify natin yung door tsaka window height. Paano natin i-identify? Magsusukat tayo simula sa ceiling line, magsusukat tayo ng 1 to 1.20 meters para man sa door and window height. Pero yung door height, magsusukat kayo simula sa finished floor line pataas. Okay? So usually yan ay 2.10 to 2.20. And then simula dun sa door height sa taas, magsusukat kayo pababa ng 1 to 1.20 meters. Okay? Katulad na nakikita natin sa screen. Pagkatapos yan, lagay natin yung measurement, yung dimension. Pagkatapos yan, let us project lines downward vertically simula dun sa bawat partition ng floor plan katulad ng nakikita natin sa screen. Ayan. So yung ating eave line sa kaliwang bahagi na merong vertical line na red, nag-project tayo downward. Tapos dun sa may partition ng room sa wall, nag-project tayo ng line downward na red line. Tsaka dun sa malapit sa window at dun sa may door. Okay? Nag-project tayo ng red lines downward kasama dun sa carport natin. Makikita natin sa plano ng bahay natin, mga ka-drafting. Yan. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 specific points para mag-project tayo ng lines downward. Okay? Pero kung gumagamit tayo ng papel, nagdo-drawing tayo ng manual, pwede nating ilagay yung T-square sa ilalim na bahagi, tapos maglagay tayo ng ipatong natin yung triangle para makapag-produce tayo ng lines vertically. Okay? And then pagkatapos nyan, i-draw natin yung part ng bahay, yung hangganan niya dun sa wall, i-darken natin, saka yung taas ng roof natin, saka yung ikalawang roof. Mapapansin natin, mga ka-drafting, na sa sample natin, meron tayong dalawang ridge line, yung pinaka mataas at saka yung pinaka mababa, yung medyo mababa dun sa tinutukoy na ridge line natin. Kasi kung natatandaan nyo, may dalawang klase tayo ng roofing. Okay? Yung una ay yung rafter type at yung pangalawa naman ay yung truss type. Nagkataon lang na yung ginawa dito sa sample natin ay rafter type, kaya meron tayong dalawang ridge line. Okay? Pagkatapos niyan, i-project natin yung mga linya katulad na nakikita nyo sa screen. Nag-project ako ng blue lines vertically simula dun sa window ng ating floor plan. Ayan. Pagkatapos niyan, siyempre, gumawa ako ng window, merong pasamano, tapos yung window natin na made of glass. Saka dun sa malapit sa carport, naggawa rin tayo ng window na made of glass. Okay? Pansinin nyo, mga ka-drafting, meron tayo diyang example, yung kulay green natin na sample na paggawa ng elevation para sa front elevation naman yan. Okay?
Kung may question kayo, wag kayong mahiya magtanong ha. Just key in your questions sa ating comment section or pwede nyo akong i-chat by following my my FB page, yung Tutor Romel, or yung aking YouTube channel na Sanwong Channel. Or pwede rin nyo rin akong tanungin sa DepEd Itulay Facebook page. Itag nyo lang po ako, Tutor Romel. Okay? Next natin, yan yung front elevation. So, i-ano ko na, no? Ipakita ko na yung tunay na front elevation. Mapapansin natin yung itsura mismo ng bahay. Pinakita rin natin yung roofing materials natin, which is possible na yan ay long span or pwede rin namang yung corrugated na roof sheets. Okay? Roofing sheets. Yan. Tapos nakalagay yung ceiling line, meron tayong finished floor line, tsaka yung mga dimensions natin. Huwag nyo rin kalimutan mga ka-drafting na kasama sa front elevation yung paglalagay ng dimensions. Pero syempre, kailangan maayos din yung paglalagay ng dimensions natin. Kung nakaligtaan nyo, pwede nyo balikan yung mga previous tutorial sessions natin noong Q1. Next, pagkatapos natin ng front elevation, ayan, gawin naman natin yung ating right side elevation. Ganon din ang proseso. Katulad din ng ginawa natin sa front elevation. Maglagay tayo ng finished ground line, horizontal, and then horizontal finished floor line. Tapos mag-drop tayo ng lines vertically simula dun sa mga specific points ng floor plan natin para ma-identify natin yung tinatawag nating hangganan, yung width nung area natin dun sa floor plan. Okay? So, yan na yung right side elevation natin. And then, next natin, we have the rear elevation, yung likurang bahagi. Pansin din natin, no? Meron tayong dalawang window dyan. Pinroject nyo yung line, tapos mayroong back door, and then yung likuran ng carport. Ayan, pansinin natin. Huwag nyo rin pong kalimutan, ulitin natin na kailangan po nakalagay ang dimensions sa elevation. Pero syempre, according sa rule natin ng dimensioning, kapag medyo yung dimension ay pareho naman ng kaliwat kanan, pwede nyo ilagay either left or right yung dimension na yun. Huwag nang doblehin kasi medyo hindi na magandang tingnan yon. Tsaka para mas proper, isa na lang yung ilagay natin kung pareho naman ang sukat. Next, tapos na tayo sa front elevation, rear elevation. Ngayon naman yung right side elevation. Ngayon yung left side elevation naman. Ayan, yung left side elevation natin. Ulitin, paano maggawa ng elevation? Simulan natin sa finished ground line, horizontal, and then finished floor line, horizontal, and then let's drop lines from specific points from the floor plan downward. Yan. Katulad na nakikita natin sa screen, mga ka-drafting. Okay? May question po? Kung may question kayo, just key in your questions sa ating comment section. At sasagutin ko po yan as soon as I read your questions. Ayan. So ito yung example natin. Usually, sabi natin kanina, ang elevations daw ay nanggagaling dun sa four corners ng ating floor plan. Pero syempre, hindi pwedeng i-present na ganyan yung itsura ng elevations natin. No? Hindi pwedeng nasa apat na side dyan. So we have to present our elevation in a correct way. Ito yung correct way natin. Pwede nating i-present ng isang buong diretso. Kung malapad yung papel natin, pwedeng front elevation, sunod yung rear elevation, tapos yung left side elevation, tsaka yung right side. Or kung medyo limitado yung space natin sa papel, you can present your elevations katulad na nakikita nyo sa screen. Yung front elevation tsaka rear nasa itaas sa bahagi ng papel at yung right side tsaka left side elevation ay nasa ibabang bahagi ng papel katulad ng nasa screen. Okay? Paulit-ulit po nating babanggitin na kailangan po ay may nakalagay na dimension saka annotation ang inyong mga elevations. Ano ba yung mga annotations natin? Pwedeng annotation text katulad ng title, yung ceiling line, finished floor line, or
pwede rin namang annotation dimension yung mga sukat natin. Okay? Ayan. So tingnan natin maigi, no? Front elevation sa taas, saka sa katabi niya ay yung rear elevation, sa ilalim na bahagi ng papel yung left side at yung right side naman sa kanang ilalim na bahagi ng inyong papel. Okay po? So bilang ano natin, no, bilang improve ng ating kakayahan sa paggawa ng elevation, meron tayong enrichment activity. Anong gagawin natin? Naglagay ako dito ng sample na floor plan. Yun nga lang, syempre, yung ginawa kong example po ngayon, mga ka-drafting, ay mas simple kaysa dun sa ginawa nating example kanina. Anong gagawin nyo? Draft the elevations of the given floor plan. Ito draft nyo manually, pwedeng sa papel. The designs of the elevations depends on your choice. That includes the roofing style, yung materials, yung windows, doors, wall finish, etc. So, kasama yon sa elevation. Yung klase ng roofing. Meron tayong hip roof, meron tayong shed roof, meron tayong ibang combination ng shed tsaka ng hip roof, so on and so forth. Siyempre, kailangan makita rin sa elevation yung materials na ginamit nyo, roofing materials. Kailangan makita rin yung windows, anong materials ang ginamit, kung glass ba siya, sliding ba siya, owning window ba siya, kailangan siyang makita doon. And then yung doors natin, kailangan ding makita yung materials, and then yung wall finish, pwedeng yung matte finish na wall o kaya pwedeng yung parang flat finish na tinatawag natin or pwedeng yung mga brick type, no, na finish ng wall. Depende po yun sa gusto natin. At syempre, to generalize everything in drafting elevations, mga ka-drafting, these are some of the things that a draftsman must consider. Yung una, window and door size. Kailangan i-identify natin yan. It must be chosen from a manufacturer's catalog which offers great variety of sizes kasi maraming size. Pero syempre, may sinusundan tayo na standard size ayon sa NBC or yung tinatawag nating National Building Code. Kailangan natin siyang sundin. Okay? So, kapag main door, mas malaki siya. Okay? Mas malaki at mas malapad yung main door. Siyempre, yung mga room doors naman, medyo mas makipot siya kaysa dun sa main door. At yung comfort room doors o yung mga CR door, yun yung medyo mas makipot since hindi naman siya palaging dinadaanan ng mga tao tulad ng sa main door. The sizes of the doors and windows must be standard that it conforms to the provisions of the building code. Ito yung binanggit ko po sa inyo kanina. Number 2, windows and doors are drawn to scale using the simplest fixture. Yung scale na tinatawag natin. Diniscuss ko to nung quarter 1, mga ka-drafting, na kapag wala tayong scale na ginagamit, pwede tayong mag-compute para ma-scale natin yung ating mga drawings gamit lang ang ating measuring materials tulad ng T-square o kaya ng foot rule natin o kaya ng triangles. Okay? Simpleng computation lang naman yun. So kung medyo nakalimutan nyo na, balikan nyo na lang po yung ating mga nakaraang tutorial sessions. Number, saan ba tayo? Okay. Number 4, generalization, material representation. This may be shown by drawing only a few lines like bricks. Okay? Na-discuss na rin natin to mga ka-drafting na nung ating quarter 1. Kung medyo nakalimutan, lagi kong binabanggit, balikan natin yung mga tutorial sessions kung paano maglagay ng mga symbols. Okay? Number 5, generalization. Footings and walls, hidden lines are used to indicate the location of the footings. Yung hidden line na box. Okay, na square. At i-discuss natin yan sa mga susunod na sessions natin. Number 6,
Labeling the views can be done in two methods. Kapag magle-label daw, or yung dimension, no? Views as in front, rear, left, and right side elevations. Or you can use by using, or you can label by using compass orientation as in north, south, east, and west directions. Yung nabanggit natin yan yung 4 primary directions na diniscuss na rin natin ng mga nakaraang sessions natin nung quarter 1 regarding the north symbol, regarding the north symbol. So dapat daw yung north symbol na yan should be drawn upside. Okay? Hindi pwedeng yung north ay nakaturo sa left o kaya nakaturo sa right. Dapat laging upside. Number 6, generalization. Dimensions on elevations are limited to vertical dimensions as shown on the plan. Okay? Yung dimension na yan. Ibig sabihin, yung mga dimensions sa elevation natin dapat ay laging vertical. Hindi tayo pwedeng maglagay ng horizontal. Okay? Kasi yun ay makikita na sa floor plan. At syempre, number 7, changes, if any, are necessary after all the other drawings have been completed. Okay? Dahil dyan, dahil medyo natapos na naman ang ating session ngayong Friday, papaalala ko lang po natin, pinapaalala natin na mapapanood nyo po ang Itulay, lahat ng Itulay tutorial sessions sa aming bagong bahay. Just click in facebook.com/DepEdItulay or pwede rin nyo siyang mapanood sa bagong bahay din namin sa YouTube channel ng DepEd Itulay. Okay? At syempre, panoorin po natin ang National Arts Month celebration, Sining ng Pag-asa, sa February 26, 2022, 9 a.m. to 12 noon. Meron tayong mga activities dyan para sa mga kindergarten to grade 1 to 3, grades 1 to 3. Meron tayong vocal solo, may TikTok dance, creative drawing para sa arts. Ganon din para sa grades 4 to 6, elementary learners. Meron tayong music, solo instrument, performances, hip-hop dance, arts, at siyempre, ganun din para sa junior and senior high school. Meron tayong virtual himig kundiman para sa music, OPM dance exercise para sa physical education, at e-kultura, Rampa Feast Pinas para sa arts naman natin. Okay? Magkita-kita po tayo sa National Arts Month celebration sa February 26. At this point, everyone, mga ka-drafting, let us be reminded to do things today that will make your future self thankful and proud of you. Lahat ng ginagawa natin ngayon, isipin natin na yon ay mga bagay na maipagmamalaki ng sarili natin sa susunod na panahon or ng mga araw. At syempre, we would love to hear your thoughts or your feedback on how we can improve our experience, mga Itulay tutors. Scan nyo lang po ang ating QR code, or pwede nating i-fill out yung Itulay feedback form, or pwede namang magbigay kayo ng comments or suggestions. Just email us at edtech@deped.gov.ph. You can still watch this tutorial video online. Go online and search for DepEd Itulay YouTube channel and FB page. And syempre, mga ka-drafting, don't forget to like and share. Magkita-kita po tayong muli para sa panibagong kaalaman sa technical drafting. Ako po si Tutor Romel, ang inyong kutkuterong tutor mula sa bayan ng mga Lakan at magagandang binibini pagsanhan na nagsasabing, sipagan natin para sa ating mga pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita. Ikaw at ako, teamwork tayo para always panalo. And this has been Quarter 3, Week 2, TLE9 Technical Drafting Itulay Session, Upgrade Learning sa Technical Drafting. Thank you! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ItulayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!